other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord.
Good morning, Lord. Good morning, Jesus. At good morning sa lahat po ng kapatiran na laging sumusubaybay ng ating GMJ. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, magandang umaga mga kapatid, magandang umaga Panginoong Hesukristo. Yes. Manalangin tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sapagkat ang biyaya mo ay supisyente sa mga oras na ito upang makamit namin ang katagumpayan sa paglalahad ng iyong mabuting balita. For you are so good, your love is eternal, you answer our prayers and you set us free from the bondage of sin, and your faithfulness remains forever. As we capture this present moment, Lord, we invoke the presence of the Holy Spirit na manguna sa amin. Lahat ng aming sasabihin, Lord, sa tulong niya ay mailalahad namin na may katagumpayan ang lahat na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, and all for His glory, in Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Narito po tayo sa ating pag-aaral sa Basic Christian Doctrine. At ngayon naman po ay pinag-aaralan natin yung The Bible, the Word of God. Ito yung pagpapatuloy nung tungkol sa The Bible. At naririto yung ating Bible verse sa 2 Timothy 3:16 to 17. Ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ang Panginoon. All Scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instructions for right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Okay, tinatalakay po natin ang Biblia, the Word of God. Alam niyo po, itong Biblia is an ancient book written by 40 authors. So, in Hebrew, Aramaic, and Greek. And it is considered as a book inspired by God. And it outlines a cohesive narrative of creation, human rebellion, divine rescue plan ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Now, this serves as a foundational text para po sa ating pananampalataya. At ang Biblia ay divided into the Old Testament, the 39 books, and the New Testament, 27 books. And the Bible involves relationships with humanity ng ating Panginoon, the fall of man, and the promise of salvation sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, the Old Testament covers the creation, the history of Israel, the law of Moses, the prophetic books, warnings or encouraging words para sa mga pinili ng ating Panginoon, God's people, and the spread of their early Christians. Yan po ay nasa Old Testament. Sa New Testament naman, narito yung Christian Greek scriptures. Nakafocus ito sa buhay, teachings, death, and resurrection of Jesus Christ. Yun yung nasa gospel. And then, yung nasa Acts, yung spread of the early church at yung mga letters sa mga believers. Kaya ito po ay inu-consider na inspired by God para po maging guide natin sa ating buhay, sa ating pananampalataya. So mahalaga po ang study of the Word of God kapag ang isang tao ay gusto niyang mag-mature spiritually at magkaroon siya ng a better understanding of what life is all about. Now, the Bible, the word Bible, comes from a Greek word, biblos. B-I-B-L-O-S, meaning simply writings. So, the book is not just one book, it is a volume, and it contains 66 separate books. Amen. Okay. Now, ano naman ang purpose? Ano po ang malalaman natin, mapag-aaralan natin? What does the Bible contains? Bakit po ito ipinasulat ng Panginoon
sa kanyang mga inspired authors. So, unang-una, alamin natin. Oo. Unang-una, remember that kung ang purpose po ng Biblia ay ang purpose ay ang salita ng ating Panginoon, what blessings do we receive when we study and obey the Word of God? Number one po, mga kapatid, we know God. Makikilala natin na ang Diyos. Especially our Lord Jesus Yes, Christ. oo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Biblia upang makilala natin si Hesus Kristo, ang anak ng Diyos na nag-iisa lamang ang nakapag-reconcile sa atin sa Diyos at nakapagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mula sa mga kasulatan, natutuhan natin ang mensahe about the cross. Sa unang Korinto 1:18, ang mensahe po ay ganito. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naililigtas. Okay, so that's number one. So anong purpose kung bakit ang Biblia ay naisulat? Ito po mga kapatid, actually marami po ang mga dahilan at napakalawak na topic. Naglagay po tayo ng mga ilan para po sa ating pag-aaral. So unang-una, so that we may know God, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kailangan po malaman natin, makilala natin sila at yan ay magaganap sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. That's why we have to study. So, at kailangan nga mapuspos na pag-desire natin na matuto tayo sa salita ng ating Panginoon para lubos nating makilala ang Diyos. Habang lalo tayong patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, lumalalim po ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ikalawa, the Word of God produces life. Nagbibigay buhay. Kaya yung John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. That's why the Word of God is seen as a source of spiritual sustenance. Like much food nourishes the body. Kapag tayo po ay nag-aaral sa salita ng Diyos, minimeditate natin, inuunawa natin ang salita ng Diyos, it can lead us to personal growth, healing, at deeper relationship sa ating Panginoon. Ito po ay nagbibigay ng encouragement sa mga mananampalataya. See, pag binasa mo ang Biblia, matutuwa ka. Then, magkakaroon ka ng desire na ipagpatuloy pa. Magkakaroon ka pa ulit, gusto mo pa talagang mag-aral. So, ito po ang nagagawa ng banal na salita ng ating Panginoon. As we keep on reading and understanding, meditating on the Word of God, ito po ay nakatutulong na tayo ay matransform, mabago ang ating buhay. At tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya at lalo tigit nagkakaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon na difficult times ng ating buhay. So that's number 2. Now, number 3. Number 3 po ay the Word of God is our guide in daily living. Ito po ang ating guide para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. Nais kong basahin muli itong 2 Timothy 3:16 at ipapaliwanag po natin kung ano ang nilalaman ng bawat salita dito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting bagay. Yun po yung pinakikid doon, mga kapatid, maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting bagay. Ito po yung explanation. Explain natin verse by verse. Okay. Ang sabi diyan, ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All Scripture is breathed out by God. Ang Greek word po yan, theos nustos. This indicates that the Bible is not merely human writing but originates from God Himself carrying divine authority. Tandaan po natin,
Ang sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Dito ipinapahiwatig na ang Biblia hindi lamang isang sulat ng tao, kundi nagmula sa Diyos mismo na nagtataglay ng otoridad ng Diyos. Pangalawa po, ang at pakipakinabang sa pagtuturo, no? Profitable for teaching. Ang kasulatan ay nagbibigay ng pundasyon para sa kung sino ano ang totoo tungkol sa Diyos, about the kaligtasan at ang buhay nating tinataglay ngayon. Because the Scripture provides the foundation of what is true about God and about salvation and about life. Pangatlo po is ito pong tinatawag nating pagsaway sa kamalian, rebuking error. Ito po ay hinahatulan at itinuturo about kasalanan, pag-uugali o paniniwala na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang pang-apat po ay pagtutuwid sa likong gawain, no? Correction. Ibinabalik nito ang pananampalataya, nag-aalok ng paraan upang ayusin ang mga pagkakamali at iayon ang buhay pabalik sa mga pamantayan ng Diyos. At ang panlima po ay pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, training in righteousness. Ito po'y nagbibigay na patuloy na pagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pagbuo ng karakter at moral na integridad. Ito po ang sinasabi ng 2 Timothy 3:16. At ang main goal po, ang sinasabi dito, ang main goal ng Biblia ay the purpose of which is to mature believers, making them fully capable, thoroughly equipped for every good work God has for them. So, tandaan po natin, ang layunin ng banal na kasulatan ay upang maging mature ang mga mananampalataya, gawin silang ganap na may kakayahan. Ibig sabihin, lubusan masangkapan sila ng mga salita ng Diyos para sa bawat mabubuting gawa ng Diyos para sa kanila. Isinulat po ito ni Pablo kay Timoteo upang bigyan diin ang pagiging maaasahan ng salita ng Diyos, kaibahan sa maraming maling pagtuturo at pagkabulok ng lipunan sa mga huling araw. Ito pong Biblia, ito pong salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay sa pamumuhay sa katotohanan sa halip na mga tinatawag nating mga kapritsyo sa kultura, yung lagi nating binibigyan ng halaga yung mga kultura na nakikita natin. Mga tradition, okay. mga kapatid. Ang Biblia ay nagsisibling gabay sa bawat aspeto ng ating buhay, nagbibigay ng karunungan, bibigay ng direksyon at aliw sa panahon ng ating pangangailangan. Sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa banal na kasulatan, ipinapaalam natin ang ating pangunawa sa karakter ng Diyos. Nakikilala natin siya. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga kalooban para sa ating buhay. Ang pamumuhay ayon sa mga turo ng Biblia ay nagpapalaganap ng spiritual na discipline. Hinihikayat tayo na bumuo ng mga kilos, mga salita na sumusunod sa mga prinsipyo ng ating Diyos. Ang ating pakikisalamuha o ating pag-aaral, pag ating meditate sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pahintulot na ating punuin ang ating isipan ng pagmamahal. Mapupuno ang ating buong pagkatao ng biyaya ng Diyos. Naroon din na magiging marunong tayong magpatawad, marunong tayong magmahal sa ating kapwa. At kapag ganito ang uri ng ating buhay, ito po ay sumasalamin na ang Diyos ay sumasa atin. Kaya yung 2 Peter 1 verses 3 and 4, Ikalawang Pedro 1, talata 3 at 4. Tinanggap na natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan.
Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pangnanasa sa salimbutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Amen. So, ito po, ano ba ang purpose? At isinulat ang Biblia. So, unang-una, to know God, especially our Lord Jesus Christ. Ikalawa, the Word of God produces life. At ikatlo, the Word of God is our guide in daily living. Now, narito po ang ikaapat. You will be prosperous and successful, and God will be with you. So mga kapatid, magiging maunlad at matagumpay mapatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Dito po na isulat sa Joshua 1:7-9. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasadoon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo iyon at araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Praise the Lord. Napakaganda. Ang Diyos ang nagsasabi na kasama natin siya, no? Kaya itong katagumpayan at kaunlaran na ipinangako sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral, pagninilay-nilay, pagsasabuhay ng salita ng Diyos, gaya ng idiniin ni Joshua sa 1:8 ay nagtuturo sa atin na panatiliin ang aklat ng kautusan at pagnilayan sa ito sa araw at gabi upang matiyak natin ang ating pagsunod sa Diyos. Of course, sinitiyak ng pagsasanay nito ang maunlad na paraan at mabuting tagumpay na nagbabago ng buhay sa pamamagitan ng espiritual, mental at praktikal na karunungan. Ang banal na pamamaraang ito ay ginagarantihan hindi lamang ang material na pagpapala, kundi pati na rin ang karunungan na kailangan upang matagumpay ang paglalakbay sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa pagbabasa, kundi sa pagsunod at paggawa ng ayon sa lahat ng nakasulat, na tinitiyak na ang salita ay mamamahala sa pang-araw-araw na pagkilos. Ang salita ay dapat na patuloy na nasa bibig natin at pag-iisip ng buhay. Nagbubulay-bulay tayo araw at gabi at makikita po natin kabilang sa Biblia ang kaunlaran ng kabuuan ng 7 bahagi. Ito po ang 7 bahagi ng key principles of success sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Una, spiritual na paglago, pag-unlad ng kaisipan, kalusugan, at pamilya, pananalapi, relasyon at misyon sa buhay. Ito pong aktibong pagsasalita ng salita ng Diyos ay naglalabas ng kapangyarihan nito. Yeah, whenever we declare or pronounce and speak of the Word of God, ito po ay punong-puno ng kapangyarihan. Kapag ito po ay binabanggit natin, di natin namamalayan, it expresses power. So, ikalima, the Word of God makes us wise. See, Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig ay nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Kaya ang salita ng Diyos ay tunay na pinagkukunan ng karunungan, source ng ating knowledge. Itinuturo nito sa atin na ang tunay na karunungan ay nagsisimula saan? Fear of the Lord, kapatid. Tulad ng nakasaad sa Kawikaan 1:7 na binibigyan diin na ang kaalaman tungkol sa Diyos ay nagdadala ng pangunawa. Hinihikaya tayo ng Biblia na maghanap ng karunungan sa pamamagitan ng kasulatan. Manalangin at pakinggan ang payo ng iba dahil sa pamamagitan ng mga ito, makakamtan natin ang pananaw at gabay sa ating buhay.
Bukod dito, nagbibigay ang kasulatan ng praktikal na karunungan na tumutulong sa atin na harapin yung ating mga struggle sa buhay natin. At alam naman natin, marami tayo niyan sa ating pang-araw-araw na kaganapan sa buhay natin. Kaya by studying the Word of God, what? We learn wisdom. We become wise. At tayo ay nakakagawa ng mga decisions na naaayon sa panuntunan at layunin ng Diyos. Kaya ang karunungan ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Hindi lamang theoretical, kundi practical. Nagbibigay ng daan sa atin upang mamuhay tayo ng may wisdom at maipapakita natin ang karakter ng Diyos sa ating uri ng pamumuhay natin. So, ika-6, Ang ika-6 po, mga kapatid, the Word of God helps us to pray. Napakaganda, no, mga kapatid? Sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Wow. Sa Matthew 7:7-8, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. praise the Lord. So why should you pray the Pray the scriptures? Ang pagdarasal po gamit ang salita ng Diyos ay nakatutulong sa atin na makiisa sa kalooban ng Diyos, makita ang kanyang plano at lumikha ng makahulugang mga panalangin. Sa paggamit po ng mga talata mula sa kasulatan bilang ating mga panalangin, nakikilala natin ang napakaraming bago at kapaki-pakinabang na paraan sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo at nakatutulong ito upang manatiling sariwa at kapananabik ang ating buhay panalangin. Kapag tayo po, when we pray according to the Word of God, you know what happens? Our life becomes active. See? And we find our lives, fresh and exciting. Gustong-gusto mo tuloy ngayon na magdasal at ikaw'y makaharap sa presensya ng Panginoon at makipag-usap sa Kanya. That's really how to pray, my dear people of God. We have to pray according to the Scriptures. So that's number 6. Number 7, it guards you against false teachings. Totoo naman. Meron po talagang mga false teachings at marami yan. Kaya yung Biblia ay nagbibigay sa atin ng panukat. Sa pamamagitan nito ay makikilala natin ang katotohanan sa kamalian. Sinasabi nito sa atin kung sino ang Diyos. Ang pagkakaroon ng maling impression sa Diyos ay pagsamba sa isang idolo o huwad na Diyos. Kaya kung hindi po natin lubos na kilala ang ating Diyos, ay mamamali tayo sa ating pagsamba. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia kung papaano tunay na makararating din tayo sa langit. See? At hindi ito sa pamamagitan na magiging mabuti o sa paggawa ng mabuti o sa pamamagitan ng mga pagbabautismo o sa anumang bagay na ginagawa natin. Now, that is in Isaiah 53:6, John 14:6, Romans 3 verses 10 to 18, and Romans 5:8, Romans 6 verse 23, Romans 10 verses 9 to 13, and Ephesians 2, 1 to 10. So makita natin, pinapakita sa atin ng salita ng Diyos kung gaano tayo kamahal niya. Makikita rin po natin niya, mga kapatid, sa ating pong pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Now, that is John 3:16, Romans 5:6 to 8. Kaya ang pag-aaral ng salita ng Diyos, as you continue, sige lang, patuloy lang, ng aral ng salita ng Diyos, alam nyo, maaakit ka rin na mahalin mo ang Diyos. So, yung mga maling pagtuturo, alam nyo, mapanganib yan, mga kapatid. And this false teaching should never be underestimated. Dapat po tayong matuto ng kung alin ang totoo, of what is truth. Dapat tingnan natin
na ang maling mga pagtuturo ay mapanganib, parang isang dangerous disease. Ito po'y nakamamatay na virus kasi mali, hindi naman totoo eh. At ito'y nakakahawa sa mga tao at maging sa buong congregation kung mayroong mga false teachings. That's why we have to be careful. Kaya dapat natin tingnan ang katotohanan sa salita ng Diyos bilang lunas, kapatid, na titigil sa pagkalat ng mga false teachings at puksain ang pamamaraang ito. Dahil ang katotohanan ng Diyos ang tanging kapangyarihan upang mabisa na ma-destroy natin itong mga false teachings. Kaya ang salita ng Diyos ay tumutulong sa mga believers, sa congregation, mga kapatid, na makaiwas na maligaw ang mga tao sa mga maling doktrina. At tinitiyak natin na kapag tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, mauunawaan natin ng wasto ang kasulatan at hindi natin ito magagamit sa mali. We will learn the truth by studying the Word of God. Kaya mahalaga po ang matamang pag-aaral, masikap na pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat naririto sa salita ng Diyos lamang ang katotohanan. Okay, number 8. Number 8 po, it increases our level of discernment. Yes, no? Ito pong kilala po natin si Charles Spurgeon. Oo. He made a fascinating statement that reveals just how important discernment is, no? Itong kaano kahalaga ang pag-unawa. Sinabi niya na ang pag-unawa ay hindi lamang pag-alam sa pagkakaiba ng tama at mali. Ito ay pag-alam sa pagkakaiba ng tama at halos tama. Almost right. Oo, no? Ang angkop na paglalarawang ito ay hindi lamang nalalapat sa maling pagtuturo, kundi sa lahat ng bagay na pananampalataya at buhay. Kung mas sinasadya nating ilantad ang ating sarili sa salita ng Diyos, mas magkakaroon ng ugat ang kanyang salita sa ating buhay. Ibig sabihin, once na na-ingrain sa iyo ang salita ng Diyos at nagkaugat na sa iyong isip, kaluluwa, no? Yan ay magkakaroon na ng puwang sa lahat ng iyong gawain, body, soul, and spirit. Kaya narito ang katotohanan. Ang antas ng ating kaunawaan ay magiging katumbas ng ating panahon na ginugugol sa pag-aaral ng kanyang salita. Now, Kaya kung ilang taong ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, ganun din kataon, ganun din kahalaga yung pag-aaral na inilagay mo sa iyong sarili. Okay, no, the more deliberately we expose ourselves to God's Word, the more His Word will be able to take root in our lives. Yes, yes. Of course, kapag ka palagi mong inaaralan ang salita ng Diyos, iyan naman ay manunuot sa buong pagkatao natin. It will take root in our lives. Now, sabi nga ni Charles Spurgeon, our level of discernment will be commensurate with our time spent in the study of His Word. Totoo ito. The more you study the Word of God, you see, dito ngayon lalalim ang iyong discernment. Because whenever we study the Word of God, si Lord mismo yun eh. Yung kapangyarihan ninyo, kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa atin. Magiging matalas po tayo, tataas ang level ng ating discernment. Kaya, ano mangyayari? Makakaiwas ka sa mga maling gawain. Ma-discern natin kung ano ang mali. Makakaiwas tayo sa hindi magagandang kilos at mga salita. Sabi nga sa Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So protection po sa mga maling gawain, protection sa kasalanan kapag tayo ay malalim sa salita ng ating Panginoon. So let's go to number 9. It is able to make you wise unto salvation.
2 Timothy 3:15. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos makatutulong talaga upang patibayin ang katotohanan na si Kristo ay sentro ng ating pananampalataya. Kaya dapat nating maunawaan si Jesus Christ, siya po yung center ng Biblia mula sa Genesis 3:15 kung saan binasa natin ang proto-evangelium o unang ebanghelyo. Narinig natin sa mga propeta na nagsalita at nagtuturo na darating ang isang tagapagligtas, si our Savior. At yon ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Kaya ang pag-aaral ng salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga sa salvation na ito na matatanggap natin pagdating ni Kristo at siya namang naganap na, mga kapatid. Kaya through the study of the Word of God, you know what? We experience the wonderful grace and saving power of our God. Maraming mga bagay dito sa mundo. There are many things in this world that we can choose to be wise, pero there is no greater wisdom which we can attain than the wisdom that we receive through the earnest study of the Word of God. So number 10, Number 10 po, the Word of God keep you from wrongly dividing the Word. What does it mean? It means that you can correctly handle the Word of truth. 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the Word of Word of God. truth. Sa Tagalog po, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. If the scripture can be highly divided o kung tama po ang paggamit natin sa katotohanan, ito po ay tiyak na ang ating pong mga kaalaman ay hindi tayo masisway. Walang anuman sa atin ang nagnanais na maging yaong gumagawa ng ganong bagay. Ibig sabihin, hindi tayo napupunta doon sa maling paggamit ng salita ng Diyos. Kung if the scripture can be rightly divided, then surely it can be also wrongly divided kung hindi tama ang ating paggamit. Kaya habang pinag-aaralan na natin yung salita, sa tulong po ng Banal na Espiritu, ito po ang namamahala sa pagsulat ng salita at gagabay sa atin sa katotohanan. Basahin po natin yung John 16:13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga nangyayari sa hinaharap. No? Amen. So, napaka-importante na ang Banal na Espiritu ay pinadala sa atin. At ito po ay hindi kailanman magtataguyod at hindi kailanman magtataguyod, magpapatunay o magpapatibay sa hindi katotohanan, mga kapatid. Dahil siya po ang Banal na Espiritu, siya po ang katotohanan at ito ang kanyang inihahayag. Ang sino mang sadyang huwad sa kasulatan o nagkasala sa pagpapalaganap ng mapanganib na paglihis sa mga doktrina o salita ng Diyos ay hindi nakarinig mula sa Banal na Espiritu. Ang ilang mga turo ay maaaring pakinggan at tama pa nga, ngunit kung hindi ito naaayon sa kasulatan, ito ay dapat tanggihan, mga kapatid. Kaya mahalaga po, mga kapatid, at tayo po ay matamang mag-aral at tulad ng mga Berean, talagang pinag-aaralan nila ang mga banal na salita na kanilang naririnig. Mahalaga po ito, mga kapatid, dahil kasi marami nga lumalabas na mga false teachings. We have to pray to God that God may increase our discernment and be able, to differentiate the truth and from what is false.
At kung minsan, sabi nga, parang wow, it sounds right. It sounds truth. But we have to be careful if it is not in accordance to the word of God, then we have to tanggihan natin. Do not accept it. Doon lang po tayo sa katotohanan. And how do we know it? Pagdasal tayo sa Diyos at sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, makikilala po natin, malalaman natin ang katotohanan. We will get to know the truth. That's why we have to fix our eyes on our Lord Jesus Christ because He is the truth. Number 11, it will bless you when its principles are kept and applied. So meaning to say, tayo po ay pagpapalain ng salita ng Diyos. Tayo po ay makatatanggap ng biyaya mula sa Diyos if we properly apply sa ating buhay ang mga salitan ng Diyos na ating napag-aaralan. Kailangan po, tayo po ay maging doers of the Word. Dito sa James 1:22. So we have to continue looking into the Word of God, reading the Word of God, meditating the Word of God with the right purpose. Kaya James 1:25. Oo, binanggit ito, no? Santiago 1:25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So kung paano mo tinitingnan ang salita ng Diyos, ang siyang magpapasya kung ano ang role nito sa iyong buhay. Kapag palagi kang nag-aaral ng salita ng Diyos, binibigyan mo ito ng halaga, totoo naman, it will hold a special place in your life. Kasi ang Biblia ay hindi lamang isang magandang literature o isang magandang basahin, yung a book to read. So hindi lang ito isang maikling kwento o isang libro ng isang kasaysayan or storybook. Kasi mga kapatid, ang Biblia, hindi po ito nagkakamali. Ito po ay katotohanan at nagpapabago sa ating buhay. At ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kaya itong mga salita na galing sa Salmista sa Psalm 19 verses 7 to 11, ipinapakita po nito sa atin na we have to understand the Word of God and we need to devote ourselves into the study of the Word of God. So let's read Psalm 19, 7 to 11. Mga awit 19, 7 hanggang 11. Ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggaling at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito, magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod, may malaking gantimpala kapag sinusunod. Okay, now let's go to number 12. The Word of God gives understanding in a dark world. Alam naman po natin ang mundo na ating kinagagalawan. Nariyan ang maraming kasalanan, nandyan ang maraming uri ng gawain na hindi naman ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Madilim ang mundo dahil sa kasalanan. Kailangan po natin ang liwanag. Kaya ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pangunawa na sa isang madilim na mundo, kailangan po natin ang liwanag ng katotohanan at ng karunungan. Kaya nga sinabi doon sa awit 119:130,
Ang pagbubukas ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag. Ito'y nagbibigay ng pangunawa sa mga simple. Binibigyan diin ng talatang ito, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng liwanag at kaalaman. At ito ay tumutulong sa buhay nating mananampalataya na makaiwas sa kalituhan at sa kadiliman. At ito ay hindi ma-overcome ng darkness. Kaya ang Diyos ay mananatili, matatag siya, at sa gitna ng kadiliman, siya ang ating liwanag. Kaya ang pagtanggap sa salita ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na makita natin ang landas na ating hinaharap. At kung ang ating relasyon sa Diyos ay matibay at malalim, ito po ay makapagbibigay sa atin ng mga desisyon na tumahak sa tamang daan. Kaya Psalm 19 verse 8. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eye. So my dear people of God, yung pong 12 tinalakay natin, ano ba ang purpose, bakit isinulat ang Biblia? Yan po ay ilan lamang para lang dito sa ating pag-aaral. Now, let's go for the metaphors for the Word of God. Kasi itong salita ng Diyos is frequently depicted. So, ipinapakita o inilalarawan sa pamamagitan ng mga metaphor. Ano ba yung metaphor? It's a figure of speech that directly compares two unlikely things by stating one is the other without using, well, this book is like, yung ganoon. So, it therefore creates a vivid imagery or a deeper meaning. Well, madali po natin maunawaan yan. Unang-una, saan inihalin tulad ang salita ng Diyos? Ito. Alam nyo na ito lahat, mga kapatid. The Word of God is like a two-edged sword. Saan yan? Hebrews 4 verse 12. So, ibig sabihin, a two-edged sword represents the Word's living, active nature that convicts, judges, and divides the soul and the spirit. Hebrews 4:12. Basahin natin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa kabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at buto at nakakaalam na mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya yung salita ng Diyos, madalas po ito inilalarawan bilang mas matalim kaysa sa anong tabak na may dalawang talim. Kaya ang imaheng ito ay nagpapahiwatig ng kakayahan nitong tumagos ng malalim sa kaluluwa ng tao, tinutukoy ang mga iniisip at layunin, at nagsisilbi itong makapangyarihang kasangkapan para sa espiritual na pakikipaglaban na naghahanda sa mananampalataya upang manindigan laban sa mga spiritual na hamon upang malaman ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi lamang sandata, kundi isang gabay na liwanag na nagbibigay sa ating landas, na nagbibigay ng liwanag sa ating landas at nagpapalakas sa ating pananampalataya. Kaya ulitin po natin ang the metaphor that the Word of God is like two-edged sword ay primarily derived from Hebreo 4:12. Dito inilalarawan ang kasulatan bilang isang buhay, aktibo at tumatagos na puwersas na kumikilala sa pag-iisip ng tao. Paghahatol sa kasalanan at nagbabago ng buhay, ito ay madalas na inilarawan bilang ng spiritual na spiritual na operation. Oo, para kang inoperahan dito, no? Oo. Na lahat ng panlilin lang ay pinuputol. Ito'y nagpapakita ng tunay na kalagayan ng puso. No? Okay. Mga So yun yung number 1, yung metaphor natin. It's like a two-edged sword. Number 2, the Word of God is a seed that germinates. Unang Pedro 1:23.
Ito pong binhi ay symbolizes the ability to produce new life and bear fruit. No? Sumisimbolo ito sa kakayahang makagawa ng bagong buhay at mamunga. Kaya dito sa Luke 8:14-15, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples ang talinghagan ng mga hasik. Sa talatang 11, sinabi niya, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay mamunga. Psalm 1 verse 3. Now, kung papaano ang isang binhi ay may potensyal na tumubo sa isang mabungang halaman, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magdala ng espiritual na pagbabago at paglago sa mga mananampalataya. Kaya kapag atin tinanggap, inalagaan natin ang salita ng Diyos, maaari itong humantong sa isang mabungang buhay. So, kay number 3 na tayo. The Word of God is lamp or light. Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. So the scriptures periodically, practical guidance po natin sa ating buhay araw-araw. At nagbibigay sa atin ng divine direction, illuminating the immediate path ng ating buhay. God's word provides light for our next step. So maliwanag natin makikita kung ano ang ating hakbang sa ating buhay. At ito ay tumutulong na manavigate natin yung ating buhay. Lalo na kung minsan, meron talaga mga dark moments, hindi natin makita ng maliwanag, uncertain tayo. Hindi natin malaman kung ano ang ating next step. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng daan, nagbibigay ng liwanag sa daan na ating tatahakin upang tayo ay hindi mabuwal. That's why the Word of God provides understanding in a dark world. So, makikita natin maliwanag, there's clarity now in the path that we are taking. And this light, the darkness cannot overcome it. Okay. Basahin natin yung scripture dito sa awit 119:130. Yun na? Sige. Ang Ang pagbubukas ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag. Ito ay nagbibigay ng pag-unawa sa mga payak. So, binibigyan din ng talatang ito ng salita ng Diyos ay pinagmumula ng kaliwanagan at kaalaman na tumutulong sa mananampalataya na maglakbay sa gitna ng kalituhan at kadiliman. No? Kaya the Bible is light for our lives, my dear people of God. Nagbibigay siya ng liwanag, siya ang ating ilawan para sa ating paa. Mga kapatid, yung Psalm 119 verse 105, ito ay nagbibigay sa atin ng liwanag upang makita natin ang katotohanan at tayo ay makalaya. Talaga naman, totoo naman, kung minsan hindi natin nakikita, mali na pala yung ating tinatahak eh. Pero by the study of the Word of God, ito po ay nagbibigay ng liwanag sa atin. Magkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating kilos, lalong-lalo na tungkol sa ating salvation. Kasi alam naman po natin na ang salita ng Diyos, kailangan po natin yan sapagkat ang mga mananampalataya naliligtas dahil sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos sa Romans 10 verses 8 to 10 and verse 17. So now, let's go to number 4, yung metaphor. Say, ano yung number 4? The Word of God is spiritual food that nourishes, no? Okay. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay madalas tinutukoy bilang ating spiritual na pagkain na nagbibigay ng nutrisyon para sa ating kaluluwa. Hindi ito po nilalarawan sa Biblia bilang mahalaga para sa individual na paglago na hinihantulad sa gatas. Basahin po natin yung unang Pedro 2:2, no? Kayo na po ang magbasa. At hinahintulad din sa karne, unang Korinto 3:8. At tinapay sa Deuteronomy. Unang Korinto 3:2. Unang Korinto 3:2. At tinapay sa Deuteronomy 8:3. So, no? Dito po itinuturo ng Biblia na bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos
ay nagbibigay ng buhay at sumusuporta sa atin sa espiritual na paraan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay nihikayat na regular na kainin o basahin, pag-aralan at sundin ang mga espiritual na pagkain. Ito po yung mga salita ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya at pangunawa, mga kapatid. Mateo 4:4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, it causes us to grow. Lumalago po tayo. Kaya 1 Corinthians 3 verses 1 to 2. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan ko usapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Oh, sige. So number 5, the Word of God is like water. It refers to spiritual nourishment. May awit nga tayo dito di ba? Tubig na nagbibigay ng buhay. Laging sagana. Ako ay masaya. Kaya ang tubig, mahalaga yan sa buhay natin. Di ba? Maski nga wala kang kain na solid food, basta meron kang water, it's really very important. So that means, if water is important for our physical body, so the Word of God is like water. Kailangan natin ito. See, the metaphor of water in relation to the Word of God emphasizes its role in providing spiritual sustenance. Just as water is essential for physical life, the Word of God is vital for our spiritual life. Kaya in John 4 verse 14, sabi ni Lord Jesus, Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Sa katunayan, ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging bukal sa kanya na umaago sa buhay na walang hanggan. okay, kaya ipinapakita nito kung paano pinapakita ng salita, kung paano pinapakain ng salita ng Diyos ang kaluluwa natin at tinatanggal ang spiritual na pagkauhaw. Tsaka ang ganda nito, mga kapatid, sinabi ni Lord Jesus dito, siya mismo ang nagsabi, yung tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging bukal sa kanya na umaagos sa buhay na walang hanggan. At sino man ang mabigyan nito at tumanggap ng tubig na ito, hindi na mauuhaw kailanman. So dito, the Word of God emphasizes na kapag nasa iyo si Kristo, wala ka nang hanapin pa. Wala ka nang pagkauhaw. Siya ay sapat. Siya ay ganap. Kasi sinabi niya sa John 10:10, I came to give you fullness in life. And another thing, water, it cleanses. It keeps us clean. See, we start life in the kingdom of God totally washed clean by the Word of God. You see, kaya John 15:3, You are already clean because of the word I have spoken you. yeah, Psalm 119 verses 9 and 11, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. I have hidden your word in my heart, I might not sin against you. So nakita po natin, mga kapatid, napakaganda ng banal na salita ng Diyos. Pinatatawad tayo sa ating kasalanan, natututo tayo ngayon na umiwas sa kasalanan, nalilinis po ang ating pagkatao. Amen. So, ika-6. The word of God is like a mirror. Okay, saan James yan? 1:23. No? So the word of God is a mirror that reveals. It represents how the word reflects a person's true self-intentions. Santiago 1:23-24. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinalilimutan ang kanyang anyo. In English, if you listen to the word but do not put it into practice, you are like people who look in a mirror and see them as they are. They take a good look at themselves and then go away
and at once forget what they look like. Kaya based on James 1:22 to 25, the Word of God is a spiritual mirror reflecting the true condition of a person's heart. Yung kanyang character, yung kanyang action, not just the outward appearance. Now, ito hinahayag. It exposes the areas that needs repentance. Tulad ng pride, selfishness, neglect, marami pang mga negative situations na na-expose. So, it reveals one's true identity. So, dito makikita natin ano ba yung mga bagay na dapat na alisin natin. Kasi pag umarap ka sa mirror, makikita mo, kaya yung Word of God, ay totoo naman talaga kapatid. Kapag ka talagang dinibdib mo yung pag-aaral ng salita ng Diyos at talagang tinanggap mo yung kanyang sinasabi, makikita mo naman talaga kung saan ka mali eh. At ngayon, pag nakita natin, it's like a mirror, baguhin natin. Hanapin natin ang katotohanan, tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay may pagkukulang sa ating buhay. At pagkatapos, gawin natin, ipamuhay natin ang tama. Umayon tayo sa panuntunan ng ating Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, yung paglinilay-nilay nito o pag-meditate natin, nagpapabago po sa atin. Tayo'y magbago sa ating pagkilo, sumunod, iwasto ang ating buhay na kaya kung papaano ang isang physical na salamin ay nagpapakita ng mga mancha sa muka. You know, when you go in front of the mirror, you get to know, what is sa aking muka, ano ba, makikita mo, usually we look at our face, di ba? Kapag tayo po ay nananalamin. So marami tayong nakikita dyan. Mabuti kung maayos at paano kung merong mga blemishes o merong mga bagay na naku, hindi ko gusto yung ganito, bakit ako merong ganon? Well, spiritually, ito po ay yung mga kasalanan natin that needs to be cleansed. And we need to be very careful. Mag-ingat tayo. Huwag natin basta kalimutan, ha. Minsan may nakita tayong blemish dito, tapos kalimutan mo na. Tapos dadami na ngayon yan, hindi pala maganda. Now, the same with our sins. Huwag natin kalimutan, ha. Kapag nakita na natin, iwasan natin, hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, don't just be hearers of the world. Act on it. Do not forget all these negative things in our lives kasi it will not help us in our faith sa ating buhay. Hindi makatutulong ito sa ating pananampalataya. Do not be forgetful hearers or readers. We are encouraged to be doers of the word. So what do we have to do? Apply the word of God in our daily living. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, pinalalaya tayo sa mga bagay na hindi mabuti, sa mga bagay na false, yung mga wrong self-images natin, mga kapatid. So let us look at the mirror, which is the Word of God. And let this mirror reveal to us kung ano ang mabuti pa natin gawin para po mapakinis natin, maayos natin, malinis natin, maging maganda ang ating puso, ating kaluluwa, at ang ating buhay spiritual. So let's go to the number 7. The number 7 is the Word of God is like a fire that consumes. What does it mean, mga kapatid? Tulad ng apoy, sinusunog ng salita ang karumihan, kasalanan at mga labi sa kaluluwa. At inilalantad nito ang panlilinlang at inihahayag ang tunay na intensyon ng puso. Ang salita ay kumikilos bilang isang puwersang umuubos laban sa kasinungalingan, kasalanan, at sa mga sumasalungat sa Diyos. Kaya ito pong the Word of God is like a fire. The Word of God is like that consumes. Ito po ay hindi passive, no? Meaning, ito po isang aktibong, sinusunog ang puwersa na nakapagpapabago sa panloob na buhay ng isang tao. Jeremiah 23 to 29. Jeremiah 23 verse 29. Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Deuteronomy 4:24.
identifies God Himself as consuming fire. The Lord your God is like a flaming fire. He tolerates no rival. Si Yahweh na inyong Diyos ay katulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibughong Diyos. Amen. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. So yun yung ikapito. Now let's go to number 8. The Word of God is like a hammer. Jeremiah 23 verse 9. Katulad din nung Jeremiah 23 verse 29. Katulad din nung ating binasa kanina. You see, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. So yung Word of God is like a hammer that shatters. Kaya based on Jeremiah 23 verse 29, the Word of God is described as a hammer. See, that breaks hard, stubborn, and sinful hearts into pieces. Active, powerful. See, and when it is paired, see, pinagsama mo pa yung apoy, naku, nagiging transformative force that shatters, see, nadudurog yung mga hindi mabubuti sa ating pagkatao. Andyan yung pride, yung kasinungalingan. So therefore, what's the purpose of the hammer and the fire? It purifies our soul. So the Word of God is like a hammer. Matibay po ito, mga kapatid. Active po ito, mga kapatid. See, it requires, tulad ng hammer. At paano mo ginagamit yung hammer? Di ba repeated, ginagano mo, pinupok-pok-pok mo. So, katulad din po ng salita ng Diyos, kailangan po consistently applied. See, continuously study, continuously meditate, continuously i-apply natin sa buhay natin upang magkaroon ng pagbabago. Now, yung hammer, it is not designed to zoot, right? But rather to shatter, to break down. Kaya ganun din ang salita ng Diyos. Ito po ay magagamit natin to break down yung mga negative na parts o ugali or attitudes natin, mga kapatid. Kaya ito ay naglalarawan din ng kapangyarihan ng Diyos na isang force kumikilos upang ang banal na salita ng Diyos ay makatulong sa ating buhay. Kaya ito po hina-highlight nito, mga kapatid, the authority of God. Number 9. The Word of God is like rain and snow, no? Dito po sa Isaiah 55 verse 10 to 11. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at Gagawin nito ang aking ninanais. Kaya yung Isaiah 55 verses 10 to 11 explains that God's word is like rain and snow, effective, and will always accomplish what He intends to do. Oo, kaya binibigyan diin ng mga salita ng Diyos na binasa natin sa Isaiah 55, 10 to 11, na ito po'y punong-puno ng katotohanan na nagdadala ng banal na kapangyarihan upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Kung paano ang ulan ay nagpapalusog sa lupa at nagpapabunga nito, ang mga salita ng Diyos ay makakamit ang kanyang ninanay. Okay, number 10. The Word of God is like silver. Psalm 12 verse 6. Ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad niya'y pilak na lantay, tinunaw sa hurnong hinukay, 7 beses na pinadalisay. So, silver represents the purity and the refining quality of the Word of God. Kaya yung Word, salita ng Diyos, is compared to silver, specifically
silver refined in a furnace, purified 7 times. Meaning, absolute purity, flawlessness, total reliability. It highlights, ine-emphasize po nito na ang salita ng Diyos free from impurity, deception, or falsehood. Na siya namang matatagpuan natin, alam niyo naman, tao tayo, we are susceptible sa mga mali o sa mga kasalanan. So dito po ay nagpapakita na ang salita ng Diyos ay malaya sa karumihan, sa kasinungalingan, mga kapatid. So, yung 7 beses, ang proseso ng pagdalisay, sumasagisag po yan sa kompletong pagiging perpekto at pag-aalis ng lahat ng mga impurities. Kaya kung papaanong ang pinong pilak ay mahalaga at maaasahan, ang mga pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan nang walang pag-aalinlangan na kumikilos bilang isang angkla. Sa panahon ng lalo na sa panahon na kung tayo ay may mga negative situations, sa ating mga pagsubok. Hindi tulad ng salita ng tao kung minsan pabago-bago Pero ang salita ng Diyos walang hanggan, tunay, ganap at magaganap kapag ito po ay nangusap. Kaya isinusulat ni David ang salmo na ito upang ihambing ang walang kapintasan quality ng salita ng Diyos. Kaya nangangako ang Diyos, hindi lamang siya magbibigay ng mga dalisay na salita, kundi ingatan po natin ito, mga kapatid, pagkat tiyak naman po at ganap, makatotohanan, totoo, walang kasinungalingan ang salita ng Diyos. Kaya binibigyan din ng salita ng Diyos, siya ay totoo. Trust the Word of God. Read the Bible. At hindi po magkakamali ang sinumang tao na bumabasa, nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. Because the Word of God is Jesus Christ Himself. All this we pray in Jesus' name. Salamat sa Diyos at pagpapatuloy po natin ito pag-aaral natin sa basic Christian doctrine. Glory to God. At ngayon naman po ay ating batiin ang mga may birthday. April 10, 2026, Sister Angel Mirabuenos, Brother LJ Aquino, Brother Efren Ronquillo. Sa inyong lahat, happy birthday! Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagkakataong Kanyang ibinibigay sa atin upang tayo po ay makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Talaga naman pong napakasiya na sumasaya ang puso. Nararamdaman niyo po ba yan? Na kapag ka nag-aaral ka ng salita ng Diyos, you have peace, no? Masaya ka habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos. At hindi lang yon, you feel good after studying the Word of God. And that is how we feel whenever we come into the presence of God through the study of His Word. So, nandirito po, we have a repeat new song of the week, title, Ikaw o Aking Diyos, composed by Sister Mariam de Guzman. Ngunit bago natin ibigay yan, narito po ang ating closing prayer. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito, sa biyayang pinagkaloob mo sa amin.
And I confess and declare na ang salita mo sa 2 Timothy 3:16 to 17 ay isang kasulatan na kinasiyahan mo at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng salikong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting bagay. Salamat po, Lord, at napakabuti ng biyayang ito na magamit namin ang iyong mga salita upang kami maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Bigyan mo po kami ng karanungan at patuloy mo kong yakapin kami ng iyong pagmamahal upang ang lahat ng aming gagawin na ayon sa iyong mga banal na salita at magagamit namin at sa kahandaan ng lahat ng mabubuting bagay. Sa iyo po ang papuri at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, and God bless everyone. Ikaw, o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw, o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa iyong buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ikaw, o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw, o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa iyo